Oy, balo mo! Let's dive into the history of Santo Tomas, the little Pampanga town with a big story. This tiny place might be the youngest and smallest in the province, but it's home to something extraordinary. Santo Tomas is all about agriculture, fishing, and two standout industries, casket manufacturing and pottery. When it comes to caskets, they're the casket capital of Central Luzon, with around 300 family-owned businesses producing 24,000 caskets a month. Now that's impressive. Nag-start ako ng 2004. Nag-start ako ng pananahe. And then, nung natuto akong magbenta ng mga seda, dito kasi marami kasi mga nag-aataol dito. Nung nag-start ako noon, meron nagbenta sa akin ng ataol kasi sisingilin ko din siya. So ayun, nung nabenta ko na yun, meron ako isang customer na nagpa-consignment ako. And then, na-introduce yung casket ko. Siguro nag-start ako kasi may pailaw yung mga ataol namin dati. So nag-boom yun. So after nun mag-boom yung mga casket namin, yung sunod-sunod na yung mga customer na dumating sa amin. Pero maraming pinagdaanan. Hindi lang sa umpisa. Matagal. Bago namin na-improve ang shop na to. So ang proseso ng like yung sinasabi mong wood sa semi-metal, parang magtitistis ka ng kahoy, kukunin mo yung sukat niya, tapos kung sasabihin mo sa kalpintero na ito yung gawin mo, semi-metal, na ganito ang size, ganito yung taas. So pag na-assemble na yon, dadaan din sa proseso sa pagmamasilya, patutuyuin, tapos mamasilyain ulit hanggang sa mabuo yung masilya niya, hanggang sa makinis na yung masilya, saka mo dun siya ipipinis. Papasok na dun sa painting nun. And then, pag na-painting na yun, patutuyuin mo, tapos imumunyego mo ulit yun. Okay. Like yung sinasabi mo kanina, pag namunyego na yun, patutuyuin ulit, irarabing na naman nun. So yung mga trabahador ko, nag-start din sila sa wala. Ngayon, may mga sarili na silang bahay, may mga motor na rin sila or bike, tapos napag-aral nila yung mga anak nila sa mga college. At least, nag-start talaga kami doon sa wala talaga. But here's the kicker. Santo Tomas is also known for its world-class pottery. They've been crafting beautiful ceramics for ages, and it's one of their proudest traditions. Yung business namin, nag-start siya sa father ko pa. So, yung expertise niya, siguro around 30 years. From bata pa talaga siya hanggang ngayon, sa pottery pa rin. So, parang on and off siya doon. Tapos, ako naman, nag-start ako 2019. Doon ako nag-handle ng factory. Tapos, eventually, parang naging challenge siya sa akin kung paano ko siya itutuloy. Yung sa pottery, nung time na lockdown, wala talaga. Wala. Parang, sa amin kasi parang ang namin is, it can be the end of a certain industry. Kasi nga, hindi naman kami essential. Yung lockdown, nung na-lift na yung mga quarantine, hindi namin in-expect na, dahil siguro sa boredom din ng mga tao during that time, walang hobby, walang kahit ano, and naging key siya para maging closer tayo sa nature. Nauso yung mga plantito. Yes. Diba? Dumami sila. Dumami. Which is very good. Kasi bumalik yung mga halaman, hindi lang puro technology. So kasi siguro, it's a form of adaptation na rin na instead of going out to see the nature, they want the nature to be with them na. Parang dadalhin sa bahay na lang yung nature. And part of it, kasama kami dun sa mga natamaan dun sa blessings nung plantita-plantitos. Yung Pampanga Pottery kasi, ang advocacy talaga niya, it's my personal advocacy. From the beginning naman, it's a personal advocacy naman. Nag-start siya nung naisip ko na paano ko ba siya maiko-continue. Kasi usually, pag generational business, it's either lalago siya pagdating ng generation mo or babagsak siya. So, masama pa pala yung nung time na yon, kapag nagbenta ka ng paso, let's say, item siya, kunwari ito, paso siyang ganyan. Bebentahan kita. 20 pesos na lang yan, ganyan. Tapos ikaw na buyer, dahil you see it as a commodity, babaratin mo siya ng, 15 na lang, di ba? Kasi iba pa rin yung nakatawad ka, di ba? Iba pa rin. So parang nawawala yung value ng pottery. So nung naisip ko na
what if may experience ng client? Kasi kapag may pumupunta ditong bisita, tapos papapasukin namin sa factory, after nilang lumabas, they appreciate the art kasi nakita nila yung process. Yes. Eh hindi mo naman yun ma-explain sa lahat ng mga bibili ng pottery, 'di ba? So the challenge is paano namin siya i-explain or ipapalaganap yung information na dapat pottery yung binibili or dapat pottery yung tinatangkilik natin locally. Nung nakikita namin na gustong-gusto ng mga client na nahahawakan yung clay, doon na kami nag-develop paano namin siya may ima-market. Okay. So, doon nag-umpisa lahat yung parang experience talaga na sila yung gagawa. Oo. And then, yung ginawa nila, yun yung product talaga nila na iuwi nila. Yes, Okay. oo. Very nice. So, dito po, lahat pwede pumunta. Family. May family Barkada. dito, Oo. may magjowa, ganyan, Okay. mag-date dito. Even ng mga nagta-trainings, meron din po Yes, dito. meron din. Mga gustong mag-try ng pottery, gustong yung iba nag-rent ng wheel para at least silang mag-isa, pwedeng gumawa. Yung question to sustainability and yung yung pagiging eco-friendly niya, na-test na from the time na nandito siya, parang ganon. So yung industry, yun yung minamagnify lang namin. Parang ito kasi, it's already here. Ang Pampanga, ang pottery sa Santo Tomas, andito na siya. Ang ginawa lang ng Pampanga Pottery, instead na nakatago kami, nilabas lang namin siya para at least makilala yung industry, makilala yung mga tao behind the products, ganyan, and ma-motivate yung next generation. Yung mga workers natin dito, very, parang nagtaas yung moral. Yun yung number one na pinakamagandang nangyari sa pottery experience. Yung nag-offer na kami sa tourism. Yung moral ng mga tao, tumaas. Kasi nga, na-appreciate na sila eh. Diba? Parang before, pag magpapasuya, mapapawas siya, pawis, pagod, mabigat yung trabaho. Parang dahil madumi ka, ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo, ganyan. Ngayon, parang they already appreciate what they're doing. Ako po'y Jerry Basilio, Dagol Keti, Mibait ko Keti, kening Santo Niño Sapa. Ako ing caretaker na ning bisita sa ini. Member ko po keng Santo Niño Chapel, Pastoral Council. At the same time, ako pa rin ing Parish Liturgist king parokya at Chapel Liturgist king bisitas. Laman ko talagang pisamban, manibat pa king malati ko, magsilbi na ko karin king sentro. Inikanta bisitas ning kaya pamakanyan dagul, pero kiniing bisitas talaga. That was 1985 ito, anyang kayari ko may graduate. In Parish Priest kanta, former Parish Priest Father Benjamin Henson, papaglawaya na nung loti na makayakma para pitalakaran pisam bisitas, yapin nga ikit day ni. Ini pong terracotta retablo ngayon ni, may konsepto ya, agpang kayong kabiyayan ni kening barangay, ing pamagpaso. Kanita pang panahon na nitang former Parish Priest mi, Reverend Father Marlon Cunanan, kitna na ko uling pepagawa ni ing wooden retablo king parokya, sabi na, pagawa na ko makanyan muring ken, bantatin na kayo naman retablo. Na. Sabi ko, mo nga ako ating kumplano para kening chapel, terracotta retablo ya. Ang gaking dinatanging Monsignor Eugene Reyes, na anyang panahon na, ining kaya kaming chapel, medyo mababa ni lulbugyo, and then ni-renovate niyang makanyan. Kanitang sinort out na ing gamit kem parokya, itang wooden altar ay ketang lalam ning retablo, paingat ni kako Kenny, ni dalaya Kenny, and then nagpangkanita, ginulis kayan. Sinabi kaya mong
in konsepto na po terracotta, made of bricks siya po sana nga na nung panikwanan niya with the columns na terracotta la, ding aplik. Panikwanan niya pong maging puro yang sanang terracotta. Dakal mababanggit na inipakan ing retablo amigamitan talagang natural terracotta ang pong marakala aplik kami gamit. Kalupa da rin posti tutula pong terracotta rin. Di nga liwa, may pintura lang gold leaf. Lalo na retang aplik terracotta in gold leaf. Gawa lang ang purong terracotta. Ining retablo ngayon ni, ding magpapasuke ni, dininang kong assignment sa gawanda. Apulo lang factories dito na tiga Kenila gagawa lang paso. At inyang kanya-kanyang contribution. Balipin ing dayada pagal lang po ang pawas makapat Keni forever kening retablo. So, if you're ever in town, don't just pass through. Explore the history, enjoy the Cebuaga Festival, and make sure to check out the stunning St. Thomas the Apostle Parish Church. Santo Tomas might be small, but it's got some big things to offer.